Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, magandang anong oras na ngayon? Magandang hapon po. At kumusta po kayo sa buong mundo? At kasama natin ang Olivar family, Olivar's family, na ang kanilang ama at yung mga anak nila, yung asawa niya, may bahay, ay Katoliko sirado. Anong pangalan mo, sis? Manlin Reyes. No? Si Manlin Olivar niya, magpakasal na sila this coming August. At ang buong pamilya nila, mga kapatid, kahit nasa bundok sila, Santa Maria, bukid kinadiri, no? So pinakamataas, ako po ay na-inspire sa kanilang testimonya dahil lagi silang nanonood pala, no? Nakaabot na tayo doon sa kabundukan sa Santa Maria. Santa Maria Sibagat. So, pero may parokya doon. So, Luther Parish sa baba. So, hindi sakop dito sa parokya sa St. Antonio. So, yung tatay nila ay Seventh-day Adventist. At yung dalawang anak niya ay Seventh-day Adventist din. At ngayon ay 100% na. Ilang porsyento, bro? 100% na yayakap na sa simbahan. Mas nauna pa nagpabautismo ang mga bata niya. Naunahan pa yung tatay. So, yung nanay ay laging sumusubaybay sa punto por punto. Na-amaze nga ako eh. Dahil despite sa bulubunduking bahagi sa Agusan del Sur, Sibagat, Agusan del Sur, pero nakaabot pa din doon ang punto per punto natin. Very inspiring. Kaya nga, lagi ako nagla-live ngayon. Kahit doon lang ako sa loob ng kwarto ko, nakapasok tayo sa kabundukan dito sa Agusan del Sur. Kasama ko ngayon si Sister Manilin, Brother Ronel, at yung junior na, Ronel Junior o Olivar. So, nandito po sila sa harapan ko. Very inspiring yung kanilang religious experience, mga kapatid. Nandito sila. Bro, magpaila ka, bro. Magiwawon niya si bro. Nahiya siya sa kauwaw, mga isuon, no? So, musta man, bro, 100% ang imong pagbalik sa pagbalhin. Dini pagbalik. Kay natawo ka nga Adventist jud. So 35 years old si kapatid na ano. And then ngayon lilipat ka sa Catholic Church. So kailan yung bautismo mo? Wala pang schedule. Pero nauna pa yung anak mo. Nandito mga kapatid si Ronil Jr. Lagi daw ito, yung mga linya ko sa debate ay susundin mo dong. Gusto din siya magpare. So, nasan yung guru niya? Nawala. So, si Ronil, nag-CR. Si Ronil Jr., lagi ito nanonood, Sister Manilin. Nandito Sister Manilin, yung nanay niya. Just imagine, bumaba sila sa kabundukan para makinig lang sa katikisim natin ngayon, no? Si Sir Manilin, lagi nito, ito talaga siya ang dahilan na halos araw-araw ba manonood kayo kung may load lang. Palagi. So, itong nanay ang instrumento talaga dahil
kahit hindi pa malaki yung kaalaman niya, pero nakikinig siya sa programa natin. Just imagine, ang layo. Mga ilang oras. Wala nang murag. Hindi aabot ng isang oras. Isang oras. Oh. Mga 40 minutes, pero bukid juga kayo. Okay. Bukid kayo. So, pero mapasok sa motor. Mga 7 kilometers from here. So, layo. Pero gikan dire, 7 from the highway katong sa parokya. 7. Plus dire. Mga dire murag mga 8 siguro. 8 kilometers. So yung nanay nila dito, this coming August ba yung kasal ninyo? Wow, no. So yan po ang magandang balita mga kapatid. Lilipat si Brother Ronel. Hindi ka ba na wala bang puwersa bro na kusang loob mo? Ilang porsyento? 100%. Nasaan yung ano mo? Binibigyan natin ng ebidensya Biblia, no? Para babasahin niya bago siya matulog. Ito po. Sinulat po ito ni Brother Lord Jolurata na pumapasok na din sa sa seminaryo. So basahin mo ito bro dahil marami itong dagdag kaalaman, no? Ano ba yung naramdaman mo ngayon, bro? Sa may na gibati ni mo ron? Manggiwawon lang kuno siya mga igsuon, no? Mahiyain. Nag-uol ba ka? Alipay kayo. Kunya karon na naman ka sa tinuod nga simbahan sa may imong mga nakatunan. Ko na mga bisik mo nakatunan. Ito layo pod kay bukid unya. Nandito yung guro ni Dodong Ronel, dali te. Kilala ka te? Ako si Ami Martinez Alban. Ako ang teacher ni Ronel Jr. Ronel Jr. sa grade 5. Anong ma-describe mo ni ni Ronel Jr.? Ako ang siya sige siya tayo sa palo sa bani. Wow. Power siya mo pabunyag. Nangayon na nimog sacramentals. Nangayon siya sa ako sacramentals. Di nga na ako pangayo pabuhat sudlanan. Niya ni uli si gabigin niyang dali-dali sa uli sa ila. Isa mo, silupi na lang. Pagkahan ko, na-realize na ako na halagi di dapat na kumaan. Kaya pinapagignan ako siya i-receive sa ang sacrament. I-receive kami sa sacramentals. Kaya useless man ang sacrament, sacramentals na wakay sacrament. Mo ito pagpabunyag sa pamitan pa maaga kay kung ano ka mamaka ng bunyagi pangutana sa kanang katekista niya every Wednesday sa among eskwelahan sa Santa Maria Elementary School na may katekism kanang tag-alas launa 1 after 30 minutes 1:30. Wow. Mo to nga. Sinong pari doon? Kasi na yung pari sa Robertos. Religious. Ang ganda. Malaysian man siguro. Malaysian. Okay lang siguro ko sa now. Picture me. Sa Bayugan. Okay. Nakabisita mo ko diri. Moto ni kuan siya may kumaisa sige mo mga upuan kanang mga requirements. So iya tong decision jud. Dito si Bibi kano Ronel naka-isulti daw? Pero bunyagan na jud ka. Na-consecrate na ka sa Holy Trinity. Magpare ka daw. Pare din siya. Hindi ka magpastor? So yung lula niya ay very devotee sa Seventh-day Adventist. Pero ngayon silang tatlo mag-ama. Puro lalaki ba yung anak mo, bro? At ngayon ay 100% na sila babalik. Lilipat sa simbahan. Dapat idugang, ma'am? Salamat po sa Ginoo na kuan. Gusto ko nalipay pag-ayo kay
convert na ko siya, Lord. Mm. Ito ko magara-gara, Father, Lord, sige, pagpabunyag ko kayo, kung magpabunyag ka, magninang ko nimo. Kina-surprise ko niya, ako dahil siya ka, posibido ba, Na-inspire siya. Convert siya sa Catholic. Kainis mo yung mga pinagmanggol, mga altar server. Pero nauna pa yung ano niya. Niya na yung activity sa church, active siya, Dre, sa ilang, ibang ato siya itong night time nga, so kung mga activity nila dito sa ilang, sa after. Wow. Yung one siya, Dre, si Emma Kasmate, moto nga, nagbaktas, ito yung mga istorya nila, baktas kaya daw sila paulit kay, nga ka eagerness niya ba nga mo convert siya, o Wow. siya sa, So, grabe yung biyaya mo natanggap daw. Mas nauna ka pang nabautismuhan sa yung papa. Yung papa niya, inaunahan niya. Yung dalawang kapatid, yung isang kapatid mo, magkasabay kayo sa bautismo. Nagdungan mo. So, yung papa niya ay susunod naman bago ang kasal nila. At yung kanyang mama ay nandito dahil araw-araw ka ba manood sa Punto por Punto? Kayong dalawa. Dahil minsan ay nasa trabaho si darling niya, no? Ano bang ano nyo, tawagan? Darling babes? Honey, wow! Ang sweet naman. Siyarog, di pa manghuran eh. At yung kapatid mo ito? Yung kapatid mo, si Sister Agnes. Anong apelido? Pahayahay. Pahayahay. Yung ano niya, yung asawa niya ay Iglesia ni Cristo. By birth din. Pero ngayon converted na po. So 3 po yung family members ng asawa niya na converted. 3 ba? Tama ba ko? So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Marami ng conversion. At ang pinaka-importante is naging malapit tayo sa sakramento ni Cristo. So, meron pa kayong, ikaw Sister Manilin, ano ba yung mga realization mo? Pwede na mag-Bisaya? Wala ka? Sige na, sa imong kuhan. Bisaya, Arago. Binisaya, Arago. Ato, Rago di. Na-unite tapod mo. Kaya sa una, makasal sa mga una. Ha? Pwede siya makakalawat kung mag-separate mo o kwarto. O di sa mo magdo. O amigo sa mo. Antod makasal mo. Kung mo naman, pwede na niyo mabuha. Pero pa man si bunyag, di pa siya kakalawat. So ang una dyan is bunyag. Kaya nauna pa maning usa. Ang duha dahil, nauna pa sa bautismo. Pero 100% na, Brother Ronel. Walang forsa. Yun 100%. Hindi ka binigbigyan ng Paris Priest ng bugas para lilipat. Wala ding scholarship program. So kusang loob talaga. So minsan-minsan ay siya ay nanonood din ng punto per punto. And din dagdagan mo pa yung kaalaman mo dahil yung by increasing our knowledge, kung dadagdagan natin yung kaalaman natin, dadagdag yun yung pag-ibig natin sa tunay na simbahan na tatag ni Cristo. So, Sister Manilin, puno siya ng kaligayahan kanina, no? Dahil yung anak niya, si Bibi Ronel Jr., anong pangalan ng kapatid mo doon? Hindi ko sumama ngayon. Zion. Adi paigo sa motor mo. Lisod mong nan. So, kung paigo tos motor, mukuyog ko to. So, salamat sa Ginoo. Mahirap yung daanan mga kapatid. Motor lang yung sasakyan nila. So, very inspiring mga kapatid, no? At ang punto per punto, malaking tulong sa inyo, Sister Marilyn. Araw-araw ka talaga, nanood? Wow. Magkatabi lang kayo sa signal, no? So, kasama si Bibi Ronel. Dahil gusto niya magpari eh. Malaki na yung cross niya, binilhan siya ni ma'am ng cross, yung cross niya, grabe, suot na niya ang cross. Yung debate namin sa iglesia daw. Nanood mo lagi. At sumusunod siya sa mga linya ko.
So, salamat. So, may darling ang sorry, darling, pinadulit na with feelings, sis. So, may na nag-comment dito. Hindi darling yung sangon nila tawagan. Honey, my love, so sweet. So, ilang taon na kayo nagsama? 8 years na. Ang tagal na. Pero ngayon kailang nag-decide na lilipat sa simbahan, bro Ronel. Matagal na. Pero ngayon, hindi pa ka nagpabautismo. So, magpa-schedule ka for baptism. Matagal na pala. Pero ngayon lang sila yung anak niya, ang naunang nabautismuhan yung dalawa. So, na-inspire din yung tatay for receiving the sacrament of baptism. Pumunta lang sila dito, mga kapatid, upang makinig, madagdagan yung kaalaman nila. At nandito yung kapatid mo, sis, no, Manilin? Yung anak niya, si Bibi. Malan mo? Ha? Leia. So kayong tatlo, kayo lahat magkasama? Kapitbahay kayo? Diriman litre, Sa poblasyon mo. Si Dudo, assign ka dito, maestra. Assign man siya Dito sa Ilaha. Oo. Sa bukid. Sa bukid. Kadadlaw di ka uli-uli. Weekend. Weekend lang. Yan, hindi sila dari kayo sa pool, makakita sa inyo personally, tapos makapabla sila sa sacrament. Yung sila tagagin kayo, maka-receive sila sa sacrament. Pero pwede magapunta magamit, labi na di katoliko. Pwede siya ma-share sa di katoliko. Kaya man sila sacraments. Pero the best ni gakos jud sila. Dili lang sa sacramentals, kundi sa sacraments. Kung ganyan siya, i-receive sa ang sacrament, kaya best man ang sacramentals. Tinood. Pero karon kay ni gakos jud ninyo ang tibok simbahan. Personada kaya. Wala ka na-expect na ako siya ka-eagerness. Tungod kinakasabot naman siya. Kanang sa singing pamilya ko. Nung nakasabot na kasi mga katoliko daw. Pero kaya nagkang-isip question, di ba? Mo na inindot nga mata kay anak man diya ang knowledge mo grow. Kada bitang inquisitive ang bata sig pangutana. Kada jud pangutana jud dong. Unsay pangutana nimo ron? Limgan nimo. Na kay pangutana? Daw liwat sa papa. Ha? Silent. Onya just imagine makaigsunanot sila kung masud lang sila sa tibok, kung makasya lang sila sa isang sasakyan, pupunta talaga sila buong pamilya. Anong trabaho mo, Brother Ronel? Magkuan ka, sa mananing mga buhi nga baka deliver. Kabuhi patay na. Kay deliver sa kan. Murag meat shop. Trabaho. Delivery kuan ka sa mga van. Ya ikaw sis nara ka sa balay. Kunig wat lingaw sila nagpaminaw. Silang siya tanaw, nood. At dahil sa panonood niya, tingnan niyo yung buong pamilya niya, no? Matagal din, di ba? 8 years na kayo at ngayon lang siya naka-decide ng buo. Buo ba yung decision mo, brother, no? Nga lilipat? So, just imagine 6 years sila nagsama pero ngayon lang naka-decide. Naunahan pa sa kanyang anak, si Ronel Jr. At gusto din siya magpari, mga kapatid. So, ito po yung maka-inspire sa atin na mag-live lagi dahil walang palang way lingaw din ni si Sister Manilin mo nang sirag tanaw na to. So, mga asawa na nasa bahay lang, no? Tayo na ang kapalit ni batang Quiapo nito. So, ikaw din, subaybay ka din sa punto por punto, siya lang. Minsan lang. Pero taga saan ka? Pero paminsan-minsan nakapanood ka. Ikaw lagi kang may wifi. Ang load lagi. Siya minsan ay naubusan ng wifi, no? Hulog-hulog ka ng piso-piso. Piso wifi, no? At nakatanaw. Pero yung asawa mo nanood din. Yung Iglesia ni Cristo. Kauban mo. So,
Nabautismohan na ba siya sa simbahan? Ah, wow. No. Pagkasal ninyo. No. So, grabe yung conversion nila mga kapatid. Ito na lang si Brother Ronel, naunahan sa kanyang anak. So, bago sila makasal, isa yan sa mga requirement ang bautismo. At narinig nyo si Brother Ronel na hindi siya na-pwersa. Kusang loob talaga ang paglipat niya sa simbahan. Ako po'y na-amaze dahil 3 po sa family members nila ang lumipat. Hindi 4? May isang anak, 2 anak. 2 anak. May matujay. Dahil, Ang mga what? wala sila kay. So, 3 lagi. Ikatulo siya. Ikatatlo yung tatay niya. So, grabe no? Minsan ay ang mga Katoliko ay makonverted sa ibang sekta dahil sa bigas. Magbibigay sila ng bigas eh. Scholarship program. No, nagagalit na yung mga pastor sa akin dahil binubulgar natin eh. Ang kanilang strategy. Pero dito, binibigay lang natin ang katotohanan. At sila na ang kusang loob mag-decide. So katulad ni Brother Ronel, kusang loob po nag-decide to embrace the Catholic faith. Bakit? Ito ang katotohanan, wala nang iba. Di ba? No. At magpari pa yung ano niya. No? Magpari ka daw? Si, kumbati dyan niya. Tuon yung kanunay. Yan, paminaw kanunay kay, mahimo kang misyonaryo itong lugara. Kanya, kung doon ay mga naglibog, nalilito sa katotohanan, you are there to give quality answer. Hindi tayo mga insulto sa ibang sekta. Bigyan lang sila natin ng sagot na galing sa ating simbahan. Amen? Mensahe mo, Sister Manilin, sa mga nanonood natin ngayon, mensahe mo. Dahil ikaw ang dahilan eh. Lagi ka, araw-araw ka nanonood dahil sa iyong araw-araw na panood, na-influensya mo buong pamilya mo. No? Sa may mong mensahe, Bisaya lang. Bisaya lang. Ako lang translate. Wow. Nalilito ka. And then, dahil sa pagkikinig mo punto per punto, na naging matatag ka na ngayon. Nalaman niya. Hindi ka na nagduda sa simbahan. Wala na. Na-erase na yung pagdududa niya. So, ini-invite niya kayo to listen more, subscribe sa ating programa. So, ako po ay doble yung encouragement ko sa pagharap ng mga iba't ibang sekta. Na to win the argument, but to learn more about the faith. Ayan bro, Brother Ronel. Silent ito. Nahihiya daw siya. So, kung sa may mensahe mo sa mga igsuon na to nga naminaw ron, Bro Ronel. Oo ka. Pero nalipay ka ron, nag-uol ka. Nalipay kayo. Kunya, proud ba ka sa imong desisyon? Wa ba ka mapugos ni Manilin? Wa ba ka tamakik tiilan eh? Wa. Ay mo jud. Wa ni mingon nga, why dog di ka mo balik Katoliko? Ha? Wa ka na. Wala. So, great decision, Brad Ronel. Kanya, nagkita na nyo, karoon pa may nagkita po, ngayon lang kami nagkakilala. I'm inspired listening their story. Lalong-lalo na itong bata na ito, na lagi nanonood, sinusunod pa tayo, no? Sa ating mga linya sa debate natin, no? Yung debate natin ni... Masa may gipananaw ni mo doon? Debate na mo sa iglesia? Ha? Mag-safety ka ha, kaya na ka kayong mga batang safety ron. Bitaw doon. Daghang ayaw na inspire yung mga bata nga May safety. bata na grabe mo ng O na dito, kanuna ako i-share. Kay inspire man siya, si Isaac Paminaw. Ako, nag-start ko sa akong pagka-CFD, 16 years old. Ikaw, 11. Nabaw pa ka na ako. Kaya 16 years old naman ko. Or 17 years old ko naging CFD. Pero ikaw, batang-bata ka pa, aralin mo yung binibigay namin na
ebidensya biblika. Dahil madagdagan yung kaalaman ninyo, buong pamilya, at hindi na kayo malito. Hindi na kayo magduda pa sa simbahan. Dahil meron propesya si Kristo na sa huling mga araw, dadating ang mga bulaang propeta. Ito na po, mga bulaang pastor, dumating na. Sila po ang katuparan sa sinabi ni Kristo sa huling mga araw. Hindi maging bulaang propeta ang simbahan dahil hindi ito lumitaw sa huling araw. No? Ang edad ng simbahan is 1,991. Just imagine 1,991 years old ang simbahan. Ang Sabadista hindi pa umaabot ng 500 years. Oh, hindi ba? Iglesia Cristo 100 years. Oh. So hindi natin matitinag ang katotohanan. No? So, Dong, unsa may mensahe nimo? Unsa may first time nimo nagsuot og cross? Ha? First time na nimo gisuot? So kung na kay question Dong, pwede ka mangutana sa mga CFD na duol nimo kay kana may makapalibon jud. Ganahan ko sa na may meron isang bata, mga high school na magulang sa'yo, high school siya, at yung nanay umiiyak sa harap ko. Siya, Father, tulungan mo ako. Yung anak ko ay gusto na maglipat sa ibang sekta. At sinabihan ko yung nanay, huwag kang umiyak. Relax. Baka mamatay ka dyan. Hindi makatulong yung pag-iyak. Sabihin mo sa anak mo, patuloy na makinig sa pastor. No? Huwag niyong pagbawalan na makinig sa pastor. Sila mag-decide sa buhay nila. Tayo ay mag-facilitate lang. Hindi natin impose yung doktrina natin. At sabihin mo sa anak mo, huwag mag-decide agad. Dahil one-sided lang ang pinakinggan niya. So ang gagawin mo, i-invite mo siya sa punto por punto upang makinig. At dalawa na yung pinakinggan niya. Siya na bahala, mag-decide. Sinabihan niya yung anak niya. Sa sunod na araw, nakita na kami, Father, salamat. Bumalik na. So, wag kayong mag-aalala kapag yung anak ninyo ay nakikinig. It is a good sign na may interest siya sa salita ng Diyos. Di ba? Wag niyong pagbawalan. Nasabihin niyo, makinig din kayo sa punto por punto. At after that, two sides ang napakinggan niya, di ba? Sila na bahala mag-decide. Because the Lord will lead us to the truth. Ang Diyos ay i-guide talaga niya tayo sa katotohanan. Wala nang iba. At bumalik sa katotohanan. Di ba? So mabuti na lang, nandito yung programa natin. Nandito din, anong pangalan mo, bro? Nandito din si bro. Interviewin natin, no? Pakilala ka, bro. Ito yung asawa. Mag-asawa kayo? Si Ate Ami at si Brother Eric. Oo. Anong mensahe mo sa mga taga-subaybay natin, Brother Eric? Nagpasalamat ko sa punto por punto sa kang Father Darwin. More blessings sa iyang team sa pagpadayon sa pagsangyaw. Ilabi na gayod sa kuan, sa katotohanan. Ilabi na gayod, no? Kay ilabi na sa kuan, ilabi na sa atong pagtulunan isig Katoliko. Ang sa mga Katoliko, dali ra gyud ta kaayong mahaylo sa uban. Gumikan kay kung basahan na ta ang uban yung mga relihiyon, dagan na itong pangutana, pero dili ta katubag, gumikan kay wala ta nagtuon sa atong pagtuo ng Katoliko. Pero kung makapatik na ta sa mga share, maminaw ta sa mga mo like, mo follow ta sa kang Father Darwin o sa iyang punto por punto nga gibuhat kini siya para gid sa atong simbahan sa Katoliko aron malig-on yun ta. Kaysa kami pod sa balay, basta na mga time nga maglingkod-lingkod lang ni ako din i-open ang among kuan sa Bluetooth, among magkuan mi ang Bluetooth aron speaker ko so gayo son sa balay. Wow. Nga maminaw mi magkuan mga tanan nga mga live ni Father kana mga mass niya, mga homily ug nami bakante nga naarami mamilo magunsay ang mga buhat sa balay. Ako din ang pakusgan Bluetooth niya, Bluetooth. O maminaw mi. Kaya bisan og kuan lang, bisan og kanang lang maminaw ta, dili kita ingon nga
mag-memorize gyud sa ato ang unsa pay atong memorization gabahin sa atong pagtuo sa Katoliko, bisag maminaw lang ta kita mismo malig-on o dili na gid ta madani sa uban nga mga tinuohan. Kay para sa una nako, experience lang nako nga moingon dai na uban relihiyon nga miagi na og simbahan, may nagpanguros na. Murag giinsulto niya ang sa Katoliko, pero sa diyang giingnan na nako nga kung dili ka mo tuo sa simbahan nga Katoliko, ayaw insulto ha. Kung gusto pod ka, kanang pagkuhan og debate sa inyong mga pastor, kay aron makasabot ka sa simbahan nga Katoliko. Motong akong giingnan tong akong roommate sa una, nga pagkanto na mong butuan, murag nagsagol siya, murag nagbugal-bugal ba sa Katoliko. Ako siyang giingnan nga, kung dili ka mo tuo sa relihiyon nga Katoliko, ayaw bugal-bugal ayaw insulto ha. Tungod kay ang baruganan sa Katoliko kung butong naon, kami ang pinakaunang nga relihiyon ug mao ang tinukod ni Kristo. Motong gignan siya nga kung pwede kanang makigdebate kung pananglitan ang simbahan nga Katoliko mapildi sa kanang mga ebidensya nga ipakita, andam ko nga mobalhin dito sa imong relihiyon. Kay nga naman wala man ko'y kapuslanan nga nagsigi ko og tuo sa simbahan nga Katoliko, pero dili di siya mo ang tinuod nga relihiyon. Pero kung pananglitan magdebate ta, niya moingon din ka nga mapildi pud ka binase sa kamatuoran, balhin pud sa among relihiyon. Kay nga naman, ngano magbabilin man ka sa imong relihiyon nga dili man din na tinuod nga tinukod ni Kristo. Tinukod ra man sa tao. Manang useless nga ang uban relihiyon kusog ay mo saway sa Katoliko, pero di ay wala nila nahibaw nga ang simbahan nga Katoliko mao gyud ay ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Sa to pa daw murara niya og ang mga pagtulunan nga gihimo sa simbahan Katoliko daw nga gitukod ni Kristo daw gisaway nila ang tinuod nga may nagtukod ang sukaranan nga mao si Kristo. Daw mao ra ilang pasakitan gumikan kay mao man nga mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo. Mao na nga para sa ako nagpasalamat ko nga sa kang Father Darwin gikan sa blessing sa balay, mga tanan nga mga blessing kami gali nagmahay pud may nganong nagblessing sa balay, nagbutang-butang pud may mga queens, mga unsa pa diha nga nga unta na nakaingon pud mi nga dapat kung sa una pa ni nahitabo nga naana ang simbahan, dili na mo to mabuhat nga mga beliefs nga dili kita siya maayo. Mao na nga sa pagkakaroon grabe na ko nga kalipay, labi na gid nga na si Father Darwin, grabe hinaut unta nga daghan pay ma-inspire ug daghan pa gyud ang mo sangyaw kabahin sa kamatuoran gikan sa mga pagtulunan sa mga karaan nga gi-convert into kanang tinuod nga pagtulunan alang sa kanang paghimaya sa Dios. Kaya may pinaka-importante magbuhat ang maayo ug makapadayag tangadto sa tuising katao para sa kahimayaan sa Dios. Hinaot unta Father Darwin nga sa imong team alang sa pagpadayon sa pagpakaila. Daghan na kaayo akong gitan-aw nga tanan nga mga update sa imong mga video ako gyud nang ginasunod ginatang-aw. Kanya ko gumikan sa ako bitaw nakita murag ko malipay ba makadungog bitaw sa mga baruganan sa simbahan Katoliko nga gikan sa pirmiro nga istorya gikan sa mga nga gikan ni San Pedro nakakonik Church Fathers. O gikan sa kang San Pedro hangtod sa mga Santo Papa naagi history sa simbahan sa Katoliko. Pila na ka santo gikan ni Pedro 166. o hangtod gyud sa kuan naagi ng mga i-post no mga larawan gikan sa atong mga Church Fathers. Mo na kuan kaayo kanang ma-inspire ka, maminaw nya gi-invite pud mo nako ang naminaw karon tinaot nga kamo usab bisan og kanang ang inyong pagtuo unsa inyong pagtuo karon paminaw mo aron makabati mo makasabot mo unsa gyud ang tinuod nga kamatuoran. Amen. Dili ta magbarog sa atong nasa tinuod nga kamatuoran, mahimong kawang lamang ang mga gipundar sa Ginoo nga miingon siya nga bisan sa katapusan sa kalibutan anaa gyud si Kristo mag-uban sa maong simbahan. Bisan ang Hades, ang kamatayon dili makapukan niini. Ug ang simbahan
Mismo ako ganino, bata pa ko kaayo, magtambungan ako mga debate sa Butuan City sa plaza. Magsige na kong tanaw dito sa mga debate. Ako yung natanaw yung pag-ayo nga sugod sa akong pagkabata. Wala jud mapukan ang simbahan nga Katoliko. Wala mabungkag, wala ang uban daghan kaayo ron nga kanang paraan diri na ay mga Pilipinista na buwak na sila pila ka buok nga Pilipinista. Ang Katoliko wala jud mapukan mo nang makaiyo sa akong kinabuhi nga ang gisukaran sa giingon ni Kristo nga ang simbahan nga iyang tukuron pinaagi ni Pedro gihatag niya ang tanan nga gahom. Ang tanan nga gahom sa tupa ang tanan gikan sa kanang pagpasaylo sa mga sala sa mga tao iyang gihatag ngadto sa mga church father hangtod sa mga sumusunod. Sa ato pa nakita nako nga ang simbahan nga Katoliko hangtod karon nga nag-edad na kog 52 ako yung natanaw nga ang tinuod gyud ay nga simbahan mao gyud ang Katoliko tungod kay sa lanat sa kung buto na naon sakto ang giingon ni Father nga kung dili pa tinuod nga si Kristo nga nabuhi na banhaw gikan sa history niya walay mga santos nga mga matay kung dili pa tinuod si Kristo nga nabanhaw kinsa pa ba'y magpakamatay sa to pa tungod sa nakita sa mga gikan sa nakita sa kanabitong mga ang kamatayon sa mga apostoles grabe ka pait grabe ka sakit ang ilang kamatayon daghan po yung mga sa simbahan nga Katoliko nga mga pari nga niadto sila sa misyon bisan og grabe ka kuyaw grabe ka delikado nagpakamatay gid sila gumikan kay gikan pa sa mga apostoles nagpakamatay sila gumikan silang pagtuo gumikan silang pagtuo ni Kristo nga nabuhi siya o gipasaligan nga sa umaabot mag-angkon ang ganti nga walay katapusan ang ginharian sa langit nga iyang gitagana alang sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton mo na nga para sa mga nagtanaw kanunay nagsunod sa kang Father Darwin inapunta kita pud tanan ma-inspire ug makasulti ta sa atong gibate unsa ang atong pagbati ngadto sa uban ug pinaagi sa atong pagtuo sa atong simbahan. Salamat Father Darwin. So pwede na makig-dialogue. Ikaw te, imong ate Ami be. Message simula sa mga suking tigpaminaw nato. Kami mapasalamaton sa kaning punto nga Sa magplansa, manglaba, minaw. ready bisan maglaba, bisan ka kuan amo gyud na siya ang cellphone nga nakakuan amo na siya Bluetooth dito sa kuan speaker para madugan sa tibuok yung hinay Pila may anak nimo? Duha. Duha. Duha po yung anak. Ako rin sa simbahan. Wow. Altar server ang babae. Laki man po na isa. Serve ganina. Series. Ayo. Ako rin sa simbahan. Mga ako dito siya dani ko rin sa simbahan. Manila. Yunay time nga kuan na adi time nga mga kuan nga problema sa pamilya. Ito nga yung mga kasuko, yun i-review ko niya yung siya na Jesus in the name of Jesus na mga moto yung mga bad spirit ng mga kasuko, yung mga kung naagib ka ang naimutan, world, ibukay. Ako na siya nga. Para sa among pamilya, mapasalamat din ni sa Father Darwin yun kay yun nga. Sus, grabe mo ang Ginoo nga, napadala siya o mga disciples na sangyaw, dili na kayo sa kanang maong hindi sa kanya na urag kapilpa sa kay sa YouTube. Spiritual warfare. Sa Facebook. Kay lang sa tibuok Kalibutan. Kalibutan yun yung katulong. Sa dara ka diri, daghang kay nang tanaw nimo, kaptan. Ang tanan ng mga tao. Ang lang na dinay mo kasing-kasing ng minaw, ang pre mo kasing-kasing huna-huna. Pero makamatag ka unsay kasuldo nimo ang espiritu. Bisag sa akong estudyante, usa na ko kay kanang year end naman doon sa among klase. So ang akong gibuhat ako sa nang ipa-meditate katong Mother's Day. Akong gibuhat sa ilang ako sila ipatiyong may Malandong. So ako sila ipatiyong time sa akong ESP mo nga before nila start sa among klase. So kami nag-start sa klase, so ako sila ipapiyong, ipapinang ako sila akong music na katong inaw, nanay, About nanay, na contemplation. Oo, kanta na, muna ang inyong mga bintang, katong music na
ginikanan di ang title ako. Bisaya. So ato. Ginikanan. O ginikanan Father Gindot na kaya siya. nagilat sila bunahatlok ko mangilat sila ako matay dinatanga ang malay nga seksyon nga. Hala na nagilat na isa ka seksyon ko. Kaya na ba ni mo mag-inosara? Kung wala siya, grabe siya ng ugano. Ginikanan ang title. Moto nga, lingon sila nga, nahumaan yung ginikanan, nalitay pa sila sa imo. Lagi mga akong estudyante, di na nakalikayan niya na Diyos estudyante nga, grabe yun sila ng mga Tandog to. yung gihungkungan sa weather, kapikap na ko yung ulo. Kung nga, yung nga imong kuan, Sa imong Mother's Day. mata, kung yung nga imong mata, pasula ang espiritu sa Ginoo. Kabuta ang espiritu sa Ginoo. Pasula sa imong kasing-kasing. Naa, nalitay na yung Perting ginikanan. hilak ato. Grabe nila, Father, din ako, wala mo. Moto iko nga, katoy, year-end man sa klase doon, moto nga time nga. So, graduating? Grade 5. Grade Moto five. nga akong napas mo na ipahin mo lang ako sila letter pag suwi ko sa inyong ginikanan. Kaya yung ginikanan mo, ay, hindi ko may ako ninyo. Kinabuhi ko wala yung ginikanan. Moto nga, itong nalipay ka ko Kini grade 5 ni. Grade 5 sa dyan. Napil ni. Ang buta mga tayo, biscuit ka ba ni? Moto nga, kami sa among tibo pamilya, pasalamat yung mika ang dako na naaning punto. Si Father Darwin, yung nalagyan siya ang itagaag. Stermonto yun sa Ginoo nga mapakailap sa ato ang sa balaan nga pulong sa Ginoo. Abi na papaabot sa tagsa kakasing-kasing muna sa tao. Ng tao, anda maminaw, pasulod sa iyahang kasing-kasing magdawat yun mo ang grasya o panalangin sa inyo. Ibalo, sa tanan, abri ay mga muna. Dili lang kayo kasing-kasing na pangayon wala ko sa Ginoo nga adain mo kasing-kasing sa pag-una pag-abri sa kasing-kasing. Ang tao nga dili ko na mulawat yung yun sa sulod ang Dili ka-operate ang grasya sa Ginoo. close kita mo na muna o ang mga kasing-kasing lisod ang pagsulod sa kasing-kasing ang imong spirito sa Ginoo. Maraming umiyak na eh. Aning, ma'am. Nang siyagit ganit po Siyagit. mga estudyante ko Kaya speaker na ko to. gamita ang magic words nga ihatag I'm sorry. mga mama ninyo. Thank you. Nalipay po nilang mama, di ba ever Okay na yun ang mama. Pero niya wala ni ato nga tayo. Naka-absent siya. Moto nga nalipay po kay kanang akong section ka murag naagi po niya mga bata po niya mga badungan pero Tungkol na sa broken family. Family background. So yung mga mga estudyante ni Ma'am Ami no? Ay binigyan niya ng recollection during Mother's Day, no? At bigyan niya ng background music about ginikanan, about parents. At maraming mga estudyante na umiyak at nagpapasalamat sa kanilang mga magulang, no? So ang ganda. At yan lang, Ma'am Ami, may idagdag ka pa? Hinaot ko nga kamo andam pod nga maminaw o nagsunod sa kang Father Darwin ka aron may pud mo nga ang among nakita o na nabati karon inyong mong mabati. So salamat Ma'am Ami at Manilin nandito araw-araw daw. At si Bro Ronel Senior at si Ronel Junior Olivar no? Olivar O-L-I and then yung si Zion na hindi nakasakay dahil hindi na makasya at si brother Eric Palban nandito, no? Safety na, no? Pwede na makidialog ni Rafael Parba. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. At yan lang muna ha. At manood ka sa iyong sariling video ha.